Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya nawa, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa parokya ng San Padre Pio, ngayon ay ika-4 na araw ng ating Misa Nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina. Ngayong araw rin ay ating ipinagdiriwang ang hubileo ng mga nasa piitan. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Nolan Ke, Vicario Forenio at Direktor ng mga paaralan sa Archdiocese ng Maynila, Cluster 4. Magsitayo ng lahat at buong galak nating sabayan ng koro sa pambungad na awit.
Dakilang biyayang pangako niya, sumilap na. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Tumahimik tayo sandali at ating banggitin anuman ang ating mga panalangin sa misang ito. Hilingin natin na sa tulong ni Padre Pio and San Charbel, ito ipagkalob sa atin ng ating Diyos. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawag mo sa Obispong San Roberto ang tanging karunungan at kagitingan para panindigan ang pananalig ng iyong sambayanan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami naway magkamit ng kanyang kakayanan na panghawakang buong buo ang pananalig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ating pakinggan at pagnilayan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal,
Malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway, dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadaman niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Tayo'y magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga maihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Harapin ang katabi. Sabihin nyo sa katabi nyo, palalayain ka ni Lord. Sabihin nyo, wow. Oh, grabe, nagkwentuhan na. Ulitin nyo nga, sabihin nyo, palalayain ka ni Lord. Sabihin nyo, sino ang naniniwala na siya ay palalayain ni Lord, pumalakpak ng malakas. Ang dami pala dito mga nakakulong at gusto silang lumaya. No? Alam nyo, sa araw na ito, tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo habang tayo ay nagnodominaryo at inaantay at pinaghahandaan ang kapiestahan ni Padre Pio. No? Alam nyo, inimbitahan ako, hindi ko alam kung sino nag-imbita sa akin, umuo lang naman ako. No? Hindi ko alam kung saan yung lugar. Sabi ko, sige, pupunta ako. Kasi po, ako talaga ay deboto ni Padre Pio. Naramdaman ko, nasaksihan ko ang hiwaga ng kanyang panalangin na naging daan ng iba't ibang kagalingan, hindi lamang sa akin, bagkus sa mga taong kakilala ko. Amen? Amen. Naalala ko, may kaibigan akong ooperahan. Sabi niya, Father, ooperahan ako. Sabi niya, Father, baka pwede mo akong dalawin. Sabi ko, sige. Nagkataon nang tumawag siya, nasa akin yung imahe ng Padre Pio, ipinagkatiwala sa akin ng kaibigan kong pare, at nandoon yung first class relic, yung dugo ni Padre Pio. Sabi ko, okay lang ba? Dadaling ko sa'yo? Ay, sige, Father, dalhin mo. Dinala ko sa kanya sa ospital, nagdasal kami. Pagkatapos kinaumagahan, ooperahan siya, inaantay kong tumawag. Hindi tumatawag, natakot ako. Sabi ko, bakit hindi kaya tumatawag? Maghahapon na, wala pa rin akong tawag na natatanggap, ni text man lang. Sabi ko, sige nga, ako na lang ang magti-text. Kamustahin ko. Nung kinamusta ko, biglang sumagot yung asawa. Doktor yung asawa at yung may sakit din na cancer, doktor din. Ang mga doktor pala nagkakasakit din, ano? Amen? Totoo yun, no? Tapos sabi ng asawa, Father, gusto kang kausapin ng misis ko. Sabi ko, kumusta na po siya? Sandali lang, Father, nagkakagulo dito sa kwarto. Kinabahan naman ako, nagkakagulo. No? Maya-maya, sabi ng kaibigan kong doktora, sabi niya, Father, nagkakagulo dito kasi
ooperahan sana ako, pero bago operahan, tinignan nila kung nasaan yung bukol. Bakit daw, nung ooperahan na ako, hinahanap yung bukol, hindi na makita. Tapos, sabi nila, ay ano ba nangyari sa bukol? Sabi ng doktora, ang alam ko lang naman kahapon, pumunta dito yung kaibigan kong pare, yung magkapatid kasi kaming pare. Pumunta dito, nagdasal kami, dala ang imahe ni Padre Pio, pinalikan sa akin yung relic ni Padre Pio na dugo. Yun lang naman ang alam ko. Sabi ng doktor, sige nga, ulitin natin. So, ang tawag doon, in-scan ba? Hindi ko alam kung ang tawag doon, no? Sa hinahanap yung bukol, hindi makita. Sabi ng doktor, sige na nga, tigilan na natin. Huwag na nating ituloy ang operasyon. Sabi ng doktor, hindi ko yan kayang ipaliwanag. Ang tawag doon, hiwaga ng Diyos. Sabihin nyo, hiwaga ng Diyos. Sabihin nyo, hiwaga ng Diyos. O harapin ng katabi, sabihin mo, gagawa ng himala si Lord sa iyo. Sabihin nyo, Amen. Amen. At ako rin, last year, ay nagkasakit. Last year. Akala ko hindi ako magkakasakit. No? Bibihira ako magkasakit. Sino sa inyo nagkasakit na? Pumalakpak ng malakas. Akala ko nasa simbahan ako, ospital pala ito. Bibihira, no? Pero last year nagkasakit din ako. Sabi ko, hindi ko inakala na ako'y magkakasakit. Sabi ko, Padre Pio, isa lamang ang hiling ko. Sa iyong panalangin, ako'y gumaling. Pero Lord, kung ayaw mo na akong gumaling, wala akong magagawa. Hindi kunin mo na ako. Sabi niya, hala, no? Wala naman tayong magagawa kung tayo kukunin ni Lord. Amen? Sabi niya sa katabi niyo, gusto bang kunin ka na ni Lord? No. Wala naman tayong magagawa eh. Siyempre, hindi madali yon. Pero sabi ko, Lord, sige. Total, 25 years na akong pare. Kung hanggang doon na lang, anong magagawa ko? Masakit man ito, tatanggapin ko. Pero Lord, baka naman, sa tulong ni Padre Pio, at may isa pa akong kaibigang santo, Saint Charbel. Sabi niyo, Saint Charbel. Hanapin niyo ha, magkaibigan din silang dalawa. No? Sabi ko, baka gusto niyo pa akong mabuhay. Papangako ko sa inyo na ako'y patuloy na maglilingkod. Mamahalin kayo araw-araw. Iyon ay nung isang taon. Kung natuluyan ako ng isang taon, hindi ko kayo nakita. May plano pala ang Diyos, kaya patuloy pa rin ang buhay. At lately din, yung kapatid ko, na isang pare din yung kapatid ko, hindi niya rin akalain na siya ay magkakasakit. Very active din sa ministry. Bigla siyang naoperahan. Pag naoperahan pala, ang una dapat na mangyari pagkatapos ng operasyon, inaantay pala ng doktor na ang naopera ay umutot. Alam niya ba yon? Alam niya ba yon? Sabi ko, bakit utot? Kasi daw, pag umutot na yung isang naoperahan, ibig sabihin, nagpa-function na yung katawan. No? Tapos, pagkatapos noon, inaantay na yung kapatid ko makaihi. Kasi pag umihi daw, pagkatapos ng utot, ihi naman. Dapat function daw yung katawan. At pagkatapos ng utot, ihi, pagkatapos ng ihi, dumi. Sabi ng kapatid ko, natatakot daw siya. At yung kaba ko, hindi ko rin alam, di kasi ako sanay sa ospital eh. Bigla ako nasa kwarto, inaantay yung kapatid ko habang inooperahan. Bigla akong tinawag ng doktor. Kinabahan ako. Sabi, bakit kaya? Magdidesisyon ba ako? Anong pipiliin ko? Ganun ba?
Tapos tinawag ako ng doktor. Sabi ko, Dok, bakit niya po ako tinawag? Sabi niya, Father, normal po ito na kung saan yung nagbabantay sa pasyente, ipinapaliwanag kung ano ang ginawa sa kanyang operasyon. Sabi ko, okay ba siya? Father, okay po siya. Pagkatapos noon, pumunta ako nagbantay ng ilang araw. Nung nahihirapan yung kapatid kong umihi, sabi ko, Saint Charbel, please, tulungan mo ang kuya ko. Saint Padre Pio. Paulit-ulit lang ako, Saint Charbel, Saint Padre Pio, Saint Charbel, Saint Padre Pio. Alam nyo, yung kapatid ko, nakaihi na hindi man lang nasaktan. Normally daw, pag kinateter, masakit pag umihi. Pero siya, salamat sa Diyos. At ngayon, ang kuya ko ay nagpapagaling na. At yon ay sa tulong at panalangin ni Padre Pio at sa tulong at panalangin ni Saint Charbel. Ako rin, kung nasaan ako ngayon, ito'y dahil sa panalangin ni Saint Charbel at ni Padre Pio. Unang-una sa lahat, nais kong ibahagi sa inyo yung panalangin. Sabi nyo, panalangin. O harapin ang katabi, sabihin mo, mukhang hindi ka naman nagdadasal. Sabihin nyo nga, sabihin nyo nga, mukhang hindi ka naman nagdadasal. Sabihin nyo, mukhang ang iba sa inyo, ngawa lang na ngawa. Ano? Diba? Daming mga, wag magagalit yung mga matatanda, ha? Ano? Kasi kung minsan kayo memorize na yung mga panalangin, no? Ngawa lang na ngawa. Alam niyo yung panalangin, sabi ni Padre Pio, yung panalangin ay ang pinakamataas na antas na kung saan ang ating buhay ay ating inihahabilin sa Diyos. Amen? Masabihin sa katabi, bahala sa iyo si Lord. Sabihin nyo, kung kukunin ka na niya, bahala siya sa iyo. Ayaw talaga ninyo, ha? Ako yan, ha? Gabi. Alam nyo ba, araw-araw, tayo ay dumadaan sa isang pagsubok ng kamatayan. Yung gabi na, yung pag natutulog ka sa gabi, yun ay karanasan ng kamatayan. Kasi hindi mo alam kung bukas, gigising ka pa. Amen? Kaya bago ako matulog, sabi ko, Lord, inahabilin ko sa iyo ang lahat. Kung ako'y kukunin mo na, wala naman ako magagawa. Pero siguraduhin mo lang na pag kinuha mo ako, sa iyo ako mapunta. At yung mga mahal ko sa buhay, alagaan mo naman, please. Pagkatapos nun, sasabihin ko, good night, Lord. Na? Ngayong gabi, gawin niyo yun, ha? Yes or no? Yes. Maniwala ako. Baka kinakabahan kayo, no? Sa una, yung panalangin. Kaya nga, sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi dito sa ebanghelyo, ay ano ba yung mga tao, no? Kung minsan yung mga tao, hindi natin ma-spelling yung mga tao. Kung minsan nagtitiwala, kung minsan humihina ang pananampalataya. Kung minsan malakas, kung minsan mahina. Kung minsan malakas, kung minsan nagdadalawang isip. Pero sa araw na ito, yung hamon sa atin, lakasan pa natin ang ating panalangin kay Lord. Amen? Pangalawa, paghihirap. Sabihin nyo, paghihirap. Sino yung, nasaan yung batang tabatsoy dito? No. Nakita ko kasi siya, nagbibel siya, no? Nagkakampana. Tapos nakikita ko, pawis na pawis siya. Sabi ko, nasaan yung batang yon? Tawagin nyo nga yung batang nagkakampana kanina, no? Yung batang mataba, sasabihin nun, wow, nagsalita. Di ba? Ang sama ng ugali ninyo. No? Sabi, wow, si Father nagsalita. No? Nakita ko siya, nagkakampana, ganun ang ganun. Ay, ito! Anong pangalan mo? Ano pa? Adrian. Nakakapagod ba magkampana, Adrian? Lapit ka dito. Nakakapagod ba magkampana? Hindi naman po.
O sige, mamaya 1 oras, ha? Hindi nga. Totoo. Nakakapagod o hindi? Hindi po. O 2 oras, ha? O, ganun pala, no? Kaya pala, maulog ka. Kaya pala yung ibang simbahan, electric na yung, may mga karilyon, sosyal. Pero yung kampahan na talagang hihilahin mo. Pag hindi tama yung paghila mo, walang tunog na maayos. No? Nakita ko siya, sabi ko, parang napakahirap magkampana. So, ang ginawa ko kanina, sinubukan ko. Naalala ko, nung sakristan din ako, nagkakampana rin ako. Pero itong kampana ninyo kasi, ang ginagamit yung hawakan, yung naalala ko, nung ako'y sakristan, yung hawakan, yung tali lang, ito medyo masakit Diba? At nakita ko siya, pawis na pawis. No? Alam nyo, sa buhay natin, may magandang naidudulot ang paghihirap. Sino sa inyo ang marami ring pagsubok at hirap na dinadaanan sa buhay, pumalakpak ng malakas? Wow. Sino sa inyo ang walang kahirap-hirap na pinagdadaanan, pumalakpak ng malakas? Grabe, pati yung bata sa likod, no? Sabi niya, hirap na pinagdadaanan. Sabi ng bata, ilang taon na yan? 4? How old? 6. Wow. Pinapahirapan ka ba ng nanay mo? Kaya nga, di ba yung mga magulang, dapat yung mga anak nyo, pinaparanas nyo na hindi talaga madali yung buhay. Palaging narinig ko sa mga magulang, Father, pangarap namin, yung pinagdaanan naming hirap, wag na sana pagdaanan ng mga bata. Mali po yun. Kasi may magandang may dudulot yung paghihirap. Amen? Yan ang ating buhay, Kristiyano. Tingnan mo si Jesus. Nakapako. Sabi nyo nga sa katabi nyo, ikaw yung dapat ipako. Sabi nyo. Di ba? Di ba? Totoo yun, di ba? Totoo yun. Kaya nga si Padre Pio, kung paghihirap lang ang pag-uusapan, ang dami niyang hirap na pinagdaanan. Yung sugat ni Jesus ay naibigay din sa kanya. Yung stigmata, alam niyo ba yon? Yung sugat ni Jesus ay nasa kanya rin, sa kanyang kamay at paa. Yung sugat na hindi gumagaling, ang sakit nun. Pero ayon sa kwento, nung huling misa ni Padre Pio, yung mga sugat na yon ay biglang nawala, naibalik. Alam nyo, kung minsan nakakalimutan natin na sa mga paghihirap natin, doon ng Diyos ibinibigay at ibinubuhos yung mga biyaya na nais niyang makamtan ng bawat isa sa atin. Amen? Sabihin sa katabi, bubuhusan ka ni Lord ng biyaya. Sabi nyo, no. Kakatawa naman ang nanay na ito. Yung nanay na nakikita ko, minamasahe yung anak niya. May sakit siya. Padre Pio, pagalingin mo ang butsukoy na ito. Amen. No? Anong sakit niya? May lagnat? Mamaya i-bless kita, ha? Magpapari ka ba? Ha? Ay, pag sinabi mo magpapari ka, maya-maya, tapos na ang lagnat na yan, magpapari ka ba? Ay, Diyos ka. 1 oras pa bago maalis yan. Pero pag sinabi mong oo, alis agad yan. Magpapari ka? Talaga, ha? O sige, Lord. Anyway, gusto naman ng nanay. Ang nanay naman ang masusunod. Pagalingin mo, Lord, ang butsukoy na ito. Amen? Amen. Nakita ko yung sumagot siya, Amen. Ibig sabihin, magpapari ka na. O pumapalakpak siya. Wala ka ng lusot. Diba? Sa una, yung panalangin. Pangalawa, pagsasakripisyo. Yung hirap ay merong kabuluhan yan.
No? Lahat naman tayo may hirap na pinagdadaanan, no? Hindi ata madali pumunta dito sa inyo. No? Pero pagpunta ko dito, dala-dala ko ay ngiti. Sabi ko, Lord, salamat. At ako'y dinala mo sa lugar na ito. Kasi pagdating ko, may mga batang kinakawayan ako. Sabi sa akin, Father Nolan, nakita ka namin sa TikTok. Sabi ko, ginagawa ko yon hindi para sa aking sarili. Ginagawa ko yon para ang Diyos ay lalong makilala. Para ang Diyos ay maparangalan at mahalin. At para paalalahanan din tayo na yung mga batang ipinagkatiwala ng Diyos ay atin ding mahalin at arugain. Amen. Amen. Sakripisyo. Pangalawa yon. Pangatlo, pagmamahal. Sabihin nyo, pagmamahal. Sabihin nyo sa katabi nyo, mahirap kang mahalin. Sabihin nyo, mahirap kang mahal. Di ba totoo yan, no? Totoo yun. Madaling mahalin yung mga mababait. Amen? Amen. Madaling mahalin yung mga talagang madaling makasama. Pero tanggapin natin, may mga tao talaga na mahirap mahalin. Amen? Amen. Yung mga nag-amen, kayo yun. Totoo yun. May mga taong mahirap mahalin. Pero yung hamon sa atin, hindi mahalin yung madali. Yung hamon sa atin, mahalin, hindi lamang madali. Mahalin, maging yung mga mahirap mahalin. Dahil sa pagmamahal natin sa mga taong mahirap mahalin, doon natin natatanggap yung biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Alam nyo kung ilang oras umuupo si Padre Pio sa kumpisal, hay, napakahaba. Alam nyo kung makapunta kayo sa Petrelcina, sa lugar ni Padre Pio, meron doong isang malaking ospital. Sa malaking ospital na yon, doon dinadala yung mga may sakit. At alam nyo, yun din ang pinagdadasal ko. Matagal ko nang pinagdadasal, Lord, tulungan mo ako na sana dumating ang oras makapagpatayo ng isang ospital na kung saan yung mga kawawang kababayan ay pupunta doon at sila ay aarugain at mamahalin. Amen? Ngayon kasi, pag pumunta ka sa public hospital, para kang sentensyado na. Amen? Totoo yun, no? Nakakalungkot. Pagdasal natin ang ating pamahalaan na kung saan na magkaroon talaga ng tunay na pagbabago at mahalin at ibigay ang serbisyo na para sa tao. Alam nyo, si Padre Pio, siya ang naging instrumento para magkaroon ng malaking ospital sa Petrelcina. Wow! Ang daming gumagaling, ang daming naaalagaan. No? Tatlong bagay ito, ha? Yung panalangin, pagsasakripisyo, at pagmamahal. Alam nyo, sa buhay, pag merong pagmamahal, walang imposible. Amen? Amen. Sa buhay, pag may pagmamahal, lahat mapangyayari. Amen? Amen. Sa buhay, pag may pagmamahal, walang magiging mahirap. Amen? Amen. Alam nyo, naatasan ako ng kardinal. No? Sana ito ay maging inspirasyon din sa inyo. Naatasan ako ng kardinal na buksan ang isang eskwelahan na naisara. Nung pandemya, may mga eskwelahan talagang hindi nang nakabangon. Isa ito sa mga eskwelahan na hindi na nakabangon. Yung Ermita Catholic School. Ito ay yung pinakamatanda naming eskwelahan sa Manila. No? 1903. Sabi ng kardinal, Nolan, buksan mo next year yung Ermita Catholic School. Sabi ko sa kanya, Kardinal, susunod po ako, pero wala pa akong may papangako dahil wala naman akong magagawa. Sabi nyo nga sa katabi nyo, wala ka namang magagawa. Sabi nyo, sabi nyo sa katabi nyo, huwag kang mayabang. Wala ka namang magagawa. Tapos, may mga kakilala ko na pinopost ko na yung Ermita Catholic School, tumatawag sa akin. Sabi, Father Nolan, bubuhayin mo pala ang Ermita?
Sabi ko, ano ako, Diyos? Sabi ko, wala akong magagawa. Ang sinabi ko lang kay Kardinal, susunod ako sa utos niya. Ang gagawa at patuloy na kumikilos, hindi tayo. Ang kumikilos ay si Lord. Amen? Tapos nagmisa ako sa isang parokya. May nakita akong matabang batang umaakyat. Bakit yung mga bata dito ang tataba? Yung nasa choir, ang taba-taba din. Ang dami sigurong pagkain dito. Sabi ko, bakit may biik na umaakyat? Tapos nagmisa ako sa isang parokya. Nakita ko doon yung last year na nakilala ko. Naikwento ko sa kanya. Sabi ko, dalawa ang pangarap ko. Una, sana makapagpatayo ako ng simbahan para kay Saint Charbel, ang aking mahal na patron. Kasi Padre Pio, ang dami ng mga simbahan. Wala pang simbahan. Tapos sabi ko, isa pa, sana pag ginusto ng Diyos, mabubuksan ang Ermita Catholic School. Sabi ng kausap ko, ako ang bahala, Father. Wow. Sabi ko, pakiulit. Father, ako po ang bahala. Magpapatayo daw siya ng simbahan. Lord, salamat. Tapos nung gabing yon, sabi ko, unahin ko muna yung paaralan. Sumulat ako sa kanya. Tapos nagdadalawang isip ako kung ipapadala ko. Kasi ang hiningi ko doon sa sulat, malaking halaga para sa pagpapaaral ng 300 students. Sabi ko, Lord, padala ko ba ito? Sabi ni Lord, padala mo na. Sabi ko, Lord, para nakakahiya. Sabi ni Lord, kunwari ka pa. Alam mo, pinadala ko yung sulat, ha? Bigla siyang sumagot, huwag kang mag-alala, Father. Sagot ko na. Wow! Thank you, Lord! Tapos, siya daw yung papaayos yung paaralan, no? Tumawag naman sa akin ng isang kaibigang pare na naka-assign sa isang malaking parokya. Sabi niya naman, Nolan, nabalitaan ko, nabubuhayin mo daw ang Ermita Catholic School. Sabi ko, tumigil ka. Diyos lang ang pwedeng bumuhay. sabi ko lang kay Kardinal, gagawin ko yung aking makakaya, pero wala akong may papangako dahil si Lord ang kikilos. Sabi niya, kapatid, nag-usap-usap kami mga pari. Sabi ko, anong pinagchismisan ninyo? Nag-usap-usap kami na hindi madali ang gagawin mo, kaya tutulong kami. Lahat ng aircon na kailangan ng parokya, kami na ang bahala. Sabi ko, sige ha, pati aircon ng kwarto ko. So, tapos na naman, no? Ang dami na eh. Tapos, may isang grupo, silang magbibigay ng uniform. May isang grupo na silang magbibigay. Tapos na ang usapan. Bubuksan na lang next year. Alam mo yun? Yun lang ang gawin ninyo habang kayo naghahanda para sa plano ng inyong parokya. Sabi niyo, Lord, kami po ay kikilos, pero kayo po ang magiging direktor kung paano namin gagawin ito. Kasi kayo naman, Lord, ang nakaalam. No? Huwag niyo ipagpilitan kung hindi talaga. Tandaan niyo, huwag ipagpilitan. Sabi ko kay Lord Lord, kung ayaw mong buksan, di wag. Sabi ko sa kanya. Sabi ni Lord, ganun ako Lord, kung ayaw mong buksan, okay lang Lord, di wag. Bakit ko Lord ipagpipilitan kung hindi mo naman gusto? Dahil ang mahalaga, hindi yung gusto ko. Yung mahalaga, hindi yung maging sikat ako. Yung mahalaga ay yung makilala ka at ikay patuloy na mahalin at sundin. At maramdaman ang iyong pagmamahal. Tatlong bagay ito panalangin, pagsasakripisyo, at pagmamahal. Amen? Amen. O harapin ang katabi.
Sabihin mo, mahal ka ni Lord kahit ganyan ka. Sabi niya, di ba? Di ba? Parang kilala kita. Yung kalbo na yan. Nakita na ba kita? Sa Manila? Nakita na kita. Baka nagalit siya, tinawag ko siyang kalbo. No. Alangan naman sabihin ko, parang kilala ko yung may buhok na yan. Di ba na? Sasabihin niya naman, sinungaling ako. No? Kaya sa misang ito, salamat kay Lord. Lord, totoo, ako'y galak na galak. Ako'y natutuwa dahil dinala mo ako sa parokyang ito. Lord, salamat dahil sa gabing ito, naramdaman ko muli ang iyong pagmamahal. No? At patuloy ko naramdaman sa mga taong nakilala ko at nakasama ko sa misa. Lord, hiling ko sa araw na ito, sa aming pang-apat na nominaryo, naway sa tulong at panalangin ni Padre Pio, sa tulong at panalangin ni Saint Charbel, anuman ang kanilang kahilingan, anuman ang aming ipinagdadasal, ay pagbigyan mo, Lord. Amen? At yung bata, Lord, na may lagnat, pagalingin mo, Lord. Sana, Lord, bago matapos ang misang ito, ngumingiti na siya at wala na ang lagnat, no? At sino man sa atin na may dinadalang pagsubok ay pagaanin ni Lord ang pakiramdam. Walang imposible dahil si Lord ang pinagmumulan at daluyan ng lahat ng biyaya. Amen? Tumayo pa ang lahat. Ialay natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang umikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Ang mayayaman at ang dukha, naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kami maisama sila sa pag-naihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo upang makibahagi sa pag-aalay.
Maaari nang umupo. Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungyan mo ang mga alay na sa dambana. Ngayon kami naghahain para si San Roberto Bellarmino ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa katutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Idinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Roberto Bellarmino ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kay isa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, pusbos ng walhat ang langit at lupa, Hosanna, o Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, o Hosana sa kaitaasan, Hosana, o Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin ng banal na makaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis sa aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyan natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabuhay, kaya hindi ng lahat ng mapumanaw. Kawaan mo sila tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pinipating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng apostol at lahat ng mga banal, San Padre Pio, San Charbel, San Roberto Bellarmino, na namuhay dis dahil ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen, Hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, Hallelujah. Amen, 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 Hallelujah. Sa tagubilin ng mga gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kumedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to all of you. Kalibutan, kaloy ni kami, Agnus equitolis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang nanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ko dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kami nagsapakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng ulir naming San Roberto Bellarmino ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat para sa panalangin sa mahal na patron San Pio ng Pietrelcina. Mapagpalang Diyos na sa iyong dakilang habag ay pinagkalooban mo ang iyong lingkod na si San Pio ng Pietrelcina ng karangalang makibahagi sa mga sugat ng iyong anak na si Jesucristo na naging saksi ng iyong walang hanggang awa at kapangyarihang nagpapagaling. Isinasamo namin sa iyong kabutihang loob na sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang panalangin, kami naway mapagkalooban ng kagalingan ng katawan, kapayapaan ng kalooban, at pagunlad sa buhay espiritual. San Pio, huwaran ng pananalig, pagtitiis, at walang sawang paglilingkod, ipanalangin mo kami na makasunod kami sa yapak ni Kristo sa gitna ng aming mga pagdurusa at pagsubok. Gabayan mo ang aming parokya upang magkaisa sa pagmamahalan at mapuspos ng Espiritu Santo upang mapalalim ang aming pananampalataya. Naway sa iyong patnubay, kami maging mga buhay na saksi ng mabuting balita sa aming pamilya, pamayanan at buong sambayanan. San Pio ng Pietrelcina, aming mahal na pintakasi, ipanalangin mo kami sa harap ng luklukan ng awa ng Diyos. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at muli maligayang pagdating sa parokya ng San Padre Pio. Bago po ang lahat, tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa patuloy na pagsasaayos ng ating parokya. Nais lamang po naming ipabatid sa lahat na sa bisperas ng ating kapistahan sa September 22, tayo po ay mayroong banal na misa sa ganap na 7 ng umaga at matapos po nito ay ating ilalabas ang prosesyon ng pandangguhan alay sa ating mahal na patron San Pio ng Pietrelcina. Ang mga daraanan po ng pandangguhan ay ang sumusunod. Mula po dito sa simbahan, papunta sa Villa Alisasis, nakasama bahay, lalabas po sa Hulo Road at papasok sa Pacheco Street, papunta sa Coverstone, lalabas sa Tierra Nova Phase 2, patungong Phase 3 at lalabas po sa kahabaan ng Bagumbong Road, papasok ng Northville at babalik po dito sa ating parokya. Sa mga nagnanais pong magsabit ng sampagita kay Padre Pio, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa Komisyon ng Pagsamba o sa mga members po ng Confraternita. At sa hapon naman po, sa ganap na 3:30 ng hapon sa araw po ng Bisperas Mayores, tayo po ay magkakaroon ng Bihis Patron 2025. Ito po ang pagbibihis ng pamistang kasuotan sa ating mahal na patron San Pio ng Pietrelcina. At ang mga misa po natin sa araw ng kapistahan ay ang sumusunod: 6 a.m. Mass, healing Mass po iyon na pamumunuan sa atin ni Father Ed, nasusundan po ng Bishop's Mass ng 9 a.m. at ang huling misa po sa araw ng kapistahan ay ang 5:30 p.m. Mass. Matapos po ang huling misa sa araw ng fiesta, tayo po ay magkakaroon ng isang maringal na prosesyon alay sa ating mahal na patron San Pio ng Pietrelcina, kasama ang mga santong Franciscano, si San Francisco, Santa Clara, San Antonio de Padua, San Roque, protektor ng Orden San Miguel at patron ng Iglesia Universal, San Jose, kasama ang mahal na Birheng Maria. At ang ating tagapagdiwang bukas ay si Reverendo Padre Jeff Agustin, OFM Cup,
Kura Paroko ng Parokya ng San Francisco sa Mandaluyong, isa pong paring Kaputsino katulad ni Padre Pio. Muli po, magsitayo na po tayong lahat para sa pagwawakas ng ating banal na misa. Tandaan niyo ha, 3 bagay ha. Panalangin, pagsasakripisyo, at pagmamahal. O harapin ang katabi, sabi no, bahala sa iyo si Lord. Sabi niyo, bahala sa iyo si Lord. Kumusta ka na? Okay ka na? Wow. Pagkatapos ng misa ha, yayakapin kita ha. I-bless kita. Sumain niyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, pumayo kayo kasama ang Diyos. Salamat sa Diyos.